Ryan, kailan daw inaasahang maayos yung tulay dyan at may mga stranded na ba dyan na di makatawid? Monica, target ng LGU at DPWH na matapos hanggang mamayang gabi o kaya hanggang bukas ng umaga itong pagkukumpuni dito sa tulay. Kaya hanggang ngayon, puspusan ang kanilang ginagawa pagsasaayos dito. At kanina may mga nakita tayo dito sa kabilang bahagi sa galing ng bayan ng Gonzaga na maraming mga sasakyan na stranded. Pero yung relief goods na para dito sa Santa Ana ay nasa 2,500 ay na-stranded din. Kaya nakiusap ang LGU ng Santa Ana na pwedeng ilagak muna dito sa bayan ng Gonzaga yung mga relief goods at kapag umayos na o naging ayos na itong kalsada rito ay saka na lang nila unti-unting hahakutin yung relief goods para sa kanilang mga residente. Ano po ang palagay niyong nangyari dyan? May bundok na nagima na landslide? Wala naman po, pero yung mga kahoy na pinutol ng yung mga nag-illegal logging, siguro yan po ang may sala niyan dahil hindi na po mapigilan ng yung bundok, yung tubig na tumaragasa papunta po rito. Posibleng galing sa illegal logging. Yan ang isa sa nakikitang dahilan ng barangay official sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Kaya inanod ang napakaraming troso galing sa bundok sa kasagsagan ng bagyong Ophel kagabi. Ang mga troso ang bumara sa daanan ng tubig sa ilog. Sa lakas ng ulan-dala ni Ophel, umapaw ang ilog at naghanap ng malalabasan ang tubig. Kaya ang magkabilang gilid ng tulay ang nasira. Ayon kay Kagawad Agkawili, pangalawang beses na ang nangyaring ito sa kanilang barangay. Pasalamat na lang sila at walang nasawi ngayon maliban sa mga alagang hayop. Pangalawa na po, ang una ko pong maalaala, yung 1989, yung super bagyo na ganito rin po ang nangyari. Marami rin kahoy na galing sa bundok. Yung mga siguro mga illegal logging ang may sala niyan, kaya yan. Na-stagnant yung mga kahoy doon na yung mga kapag umapaw na yung tubig, hindi na bababa na po dito sa Dahil sa pagkasira ng tulay, maraming residente ang naapektuhan ng kabuhayan gaya ni Aling Mary Jane na araw-araw bumibili ng yelo sa bayan pa ng Apari para sa negosyo niyang isda. Ilang araw na kasing walang kuryente sa kanilang lugar sa Santa Ana. Pero dahil sira ang tulay at di makatawid, magdadagdag pa siya ng bayad para sa pagtawid. Opo, dati pinupuntahan namin, sir, para makakuha kami ng ice. Ngayon, sir, ganito naman na yung tulay namin dito. Kaya hindi na kami makatawid. So, dagdag perwisyo yung tulay sa inyo? Oo, sir. Siyempre marami naman po yung masisirang isda namin pag hindi po kami maghanap po ng ice. Si Mang Manuel, 3 baka niya ang namatay. Ang isa, nakitang nakaipit sa gitna ng mga tambak na kahoy at troso. Nanghihina na ang baka, kaya pinagtulong-tulungan na lang ng mga residente na maialis ito sa mga kahoy. Sa ngayon, hindi niya alam paano makakabawi. Pandagdag kita sana ang kanyang mga alaga sa kanyang pagsasaka. Ano to, anak buhay niya? Oo, kung sinasabayan namin sa pagsasaka, siyempre medyo kulang-kulang ang dyan. Kita naman ng pag-aalaga ng baka. Dagdag kita. Ano yan? Lugi. Lugi. Utang na naman. Bukod kay Mang Manuel, marami pa sa mga residente sa barangay ang namatayan ng alagang hayop, gaya ng mga baka, kalabaw, baboy at kambing. Dahil lang nasirang tulay ang nag-iisang daan palabas at papasok sa bayan ng Santa Ana, aminado si Mayor Nelson Robinion na apektado sila sa nangyari. Yung mga dapat na tulong na papasok, hindi makapasok. O yun ang medyo mahirap po sa amin. At saka sumabay pa yung signal na wala na kami signal. Habang minamadali ang pagkukumpuni sa tulay, ang mga residenteng papasok at palabas sa Santa Ana
kailangang tawirin ang ilog. Kabilang rin ang UNTV News and Rescue sa mga umalalay kanina sa ating mga kababayang tumatawid sa ilog. Tumulong din sila sa pamamahagi ng pagkain sa evacuation center. Monica, ang isa sa problema ng provincial government ngayon dahil noong bagyong Julian ay idiniklara na ang state of calamity sa probinsya ay ang kakulangan ng pondo dahil paubos na yung kanilang QRF, kaya patuloy silang nananawagan sa national government ng tulong para sa probinsya. At sa ngayon ay umabot na nga sa 67,400 ang mga naapektuhang individual o katumbas siya ng mahigit 30,000 pamilya dito sa probinsya ng Cagayan. Diyan muna ang latest mula dito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.